walking with it. Hi everyone, good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Isang maulan na Tuesday dito sa Bangkok. Ayan. So umuulan siya guys. Anyway, so pag-usapan natin ang Miss Grand International National Costume ni Emma Tiglao from the Philippines. So yun, so marami na akong nabasa, sabi gano'n, si Mama Sam mukhang hindi konbinsido doon sa national costume ni Emma. Si Mama Sam hindi nasayahan. Si Mama Sam ano, ang daming gano'n. Anyway, so una, syempre pagod na ako last night yung nag-vlog ako, kaya parang yung reaction ko, so lang. And then, eto, nagandahan ako doon sa national costume ni Emma kasi nga bongga, maganda yung details ng kanyang national costume, maganda yung kulay, maganda siya sa paningin ng tao kapag nakita mo siya in person, plus may mga ilaw-ilaw pa. Yung detalyado ng kanyang national costume, talagang masasabi ko pulido. Tapos pag tinignan mo siya, maganda siya. Pero kasi bago lang to sa atin, ito ay gawa ni Patrick Isorena at sobrang nakakaloka yung kagandahan niya. Oo. Tapos, inspired siya sa Pampanga history na Mayari, oo, yung goddess ng moon, oo, doon sa Pampanga, kung tawagin nila Mayari. So, na-surprise lang ako kasi parang hindi ganun yung mga tumatakbo sa utak ko na pwede niyang ipakita na national costume sa atin. Actually, hindi kasi ako nagtatanong sa kanya pag nakakausap ko siya, ano ba ang national costume mo? So, wala talaga akong idea na parang ganun yung bubulaga sa akin. Kaya parang ang reaction ko, ano to? O, ganon. But maganda. In fairness, maganda. Hindi siya pangit, maganda siya. Marami akong nabasa na sabing gano'n, sana daw yung dinala daw ni Emma Tiglao, yung national costume niya na lang daw doon sa Miss Grand Philippines. Okay, to be clear. So, ako, yung national costume niya sa Philippines, maganda yun para sa akin kasi parol, di ba? And then kilala ang Pampanga sa paggawa ng magagandang parol, lalo na pag Christmas. Hindi nga Christmas, makikita mo yung mga parol doon sa Pampanga eh. Tapos, bukod doon, kilala siya ng buong Pilipinas. Kumbaga, alam siya. Pero kasi, ito kasing national costume ni Emma na Mayari, so, siyempre, bago to sa atin, kumbaga, kung ito ay nilaban niya sa regional o kaya sa national pageant, tapos ayan yung ipiniresent mo, parang maiintindihan ng mga Pinoy. Kumbaga, parang easy to understand na, okay, from Pampanga story, di ba? Pero kasi from Pampanga, dinala mo siya sa international stage. So, syempre, masusurprise yung lahat na parang, ano to? Di ba? So, yun, ganyan talaga yung magiging reaction. Kasi, ang nakakaalam lang niya yung mga taga Pampanga. Pero yung parol kasi na na national costume niya, parang buong Pilipinas nakakaalam nung parol kasi related siya sa buhay ng mga Pilipino. Kasi 'di ba every Christmas nagpasabi tayo ng parol. So lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas ay nagsasabit ng parol. So kung dadalhin mo yun sa international stage, may intindihan talaga nung lahat ng tao. At yun yung nakikita ko na parang kaya nila nasasabi yun na sana parol na lang kasi nga mas madali nilang maunawaan. Kung ano man yung pinipresent mo dyan ay maiintindihan nun lahat. So dito naman sa Mayari, syempre mga taga Pampanga lang yung nakakaunawa niyan dahil galing doon sa Pampanga yung story. Pero sa kabilang banda, maganda pa din para sa akin kasi from Pampanga, dinala mo siya sa international stage. So, hindi lang ang mga Pilipino ang nakaalam. So, ngayon, at least alam ko na may Mayari palang kwento doon sa Pampanga. Ganon. At hindi na tayo nasusurprise. So, sa next time na marinig natin yung ganong national costume na ilalaban ng mga taga Pampanga. So, kudos naman kay Emma Tiglao na present naman niya ng maayos yung kanyang national costume at nagawa naman niya ng
bonggang-bongga. So para sa akin, good job yung kanyang presentation. Hindi naman kasi talaga siya makakahataw doon ng todo-todo. Alam naman natin sa Emma kapag nag-perform talagang performance level talaga, ili-level up niya yon. Kaya lang kasi ang naging problema doon yung execution niya, limit lang. Kasi hindi naman talaga siya pwedeng gumalaw ng todo-todo doon, kundi mga kamay lang niya, saka yung konting emotion. Ang ano ko lang doon, sana sayang, hindi niya napailaw yun ng bonggang-bongga. Kasi may request yun na paiilawin, tapos ididim konti yung light. So, kung nagawa niya yun, ay lalong bongga yun. Ang ganda. So, yun. Oo. So, ngayon, dapat ba yung ipinadala na lang na national costume kay Emma, yung ginamit niya sa Miss Grand Philippines? Guys, matuto tayo kasi umaccept na ito yung ipinakita niya, ito yung ginawa niya. So, i-accept na lang natin. Ngayon, kung ano yung magiging rank nun doon sa competition, tanggapin natin. Hindi din naman kasi natin pwede sabihin na ko, siya na yung pinakamagandang national costume kasi madami din naman talaga nag-present. Madaming humataw, maraming perform. Pero ang masasabi ko, overall, yung national costume niya, isa sa mga masasabi ko at matuturing kong maganda sa paningin ng tao. Kasi ang ganda naman talagang tignan. So para siyang sa DreamWorks na na production. So akala ko nga uupo siya dun sa buwan eh. Tapos gaganon-ganon, no, di ba? Anyway, so ang importante doon, napakita niya sa atin to at nagustuhan ng iba. Marami naman nagkagusto. Doon naman sa mga na-disappoint, huwag kayong ma-disappoint guys. Kasi maganda naman yung presentation niya, ang ganda ng makeup niya, ang ganda ng orahan, ang ganda ng execution niya. So, na-enjoy ko habang pinapanood ko sa Emma Tiglao. Actually, nakatitig na ako dun yung sa execution niya. So, yung mga gumaganon-ganon siya. So, sabi ko, laban na laban talaga sa Emma, no matter what happened. Talagang ilalaban niya talaga yung performance niya. At in fairness naman, nilaban niya talaga ng todo-todo. Ganon. Maganda din sana yung kung sa Pampanga. Kasi doon sa Pampanga, ay yung parol, maganda din sana yung kung yun yung dinala niya. Kasi yung parol kasi medyo nakakagalaw siya ng todo-todo. Tapos nakakasayaw. Kaya lang kasi napakita niya na yun doon sa Miss Grand Philippines. Then, syempre, something new para sa Pilipinas. So, okay naman. So, kung ikukumpara natin doon sa national costume nung last year na gawa ni tawag dito, ni Patrick din kay CJ Opiasa, parang parehas lang. Ako kasi gusto ko kasi yung kulay, yung kulay ng kay Emma, color blue. Ano siya royal blue talaga in person. So, parang malamig sa mata. Tapos, may mga ilaw-ilaw siya na sa buwan, ang liwanag niya kaya. Kasi yung pinasok niya doon sa parang, papasok na siya doon sa exit niya. So, medyo madilim na yung area yun. So, mas na-appreciate ko yung, ay, ganun pala yun. So, kumukuti-kutita, bumubusi-busilak yung dating. So, sabi ko, it's nice. Nice and good. Di ba? So, yun. So, dapat happy tayo kasi nairaos niya na yung national costume. So, papunta na tayo dun sa exciting moment. Ito na nga ang preliminary competition na magaganap. Kailan ba ito magaganap? Bukas. Oo, bukas na. So, ito na talaga yung hinihintay natin kung ano yung magiging performance niya at atake sa kanyang evening gown. So, ano yung pasabog niya evening gown? Ayan, ayoko na masyadong mag-expect. Kasi baka mamaya pag nag-expect ako, disappoint na naman ako doon sa makikita ko. So, siguro, na lang, hayaan natin siyang i-present niya kung ano yung i-represent niya bukas, kung ano yung i-present niya bukas. Hayaan na lang natin siya sa diskarte niya kasi magaling naman ang Emma Tiglao at wala kayong dapat ikabahala kasi kahapon sa performance niya, I think isa siya sa mga malakas, isa siya sa mga magaling, isa siya sa mga the best. Laban lang, di ba? So keep going, keep supporting. Siyempre yung voting hindi naman natatapos. So vote lang ng vote, lalo na sa popular vote kasi number 7 na siya, bumaksak pa uli siyang number 9. So I'm worried na baka
mawala na naman siya sa number 10. Masayang yung mga binoboto ng mga ibang bumuboto. So, sana tuloy-tuloy lang yung support. Napakadali lang bumoto, guys. Pumunta lang kayo sa sa Miss Grand Facebook page. So, nandoon yung yung detalye kung paano boboto. And then, please follow the instructions. Kasi yung instruction kasi, ayun yung importante na sinusunod ninyo. Huwag kayong like lang ng like at share lang ng share. So, basahin din ninyo yung instruction para tama yung ginagawa ninyo. At hindi masayang yung vote ninyo para kay Epa Tiglao. So, yun. So, syempre maraming salamat. Keep support, keep praying, and laban lang Philippines, kaya ninyo yan. Charot, kaya natin to. So yon, so laban lang, kaya natin to. And then feeling ko naman mananalo naman tayo ng bonggang-bongga dyan. So yon, so guys, hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.